Ang ama po ng panganay ko ay yes, si Arnold Clavio po. Siya po yung ama ng panganay ko. Okay? Okay? Nagkakilala po kami ni Arnold Clavio noong pong ako po ay nakapiipa sa LA. Si Arnold Clavio ay isang journalist at kilalang kritiko ng mga Duterte, lalo na pagdating sa war on drugs. Kumakalat online ang text card na ito na di umano ay sinabi ni Arnold Clavio na sinamantala ni Sara Duterte ang mga Pilipino. Nakalimutan niya yata na mayroon siyang isang Sara na sinamantala noon. Si Sara Balabagan ay isang Pilipina OFW na naging simbolo ng laban para sa karapatan ng mga migranteng manggagawa. Noong 1994, hinatulan siyang mawala sa mundo sa UAE matapos niyang ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa hindi magandang tangka ng kanyang employer. Dahil sa pandaigdigang protesta, nabawasan ang kanyang sentensya at siya ay nakalaya. Si Arnold Clavio ang nooy nag-cover up ng kwento ni Sara Balabagan. Nagulat na lang ang marami nang biglang lumabas si Sara Balabagan upang sabihin na ang panganay niyang anak ay si Arnold Clavio, ang ama. Maya-maya ay hayaan natin na si Sara Balabagan mismo ang magkwento ng pangyayari. Para lang maging malinaw, ang sabi ng mga eksperto sa batas ay nagkaroon talaga ng pananamantala si Arnold Clavio kay Sara Balabagan. Si Sara Balabagan noon ay 17 taong gulang pa lamang at galing sa matinding trauma sa UAE noong pasukin niya ang relasyon nila ni Arnold Clavio. Samantala, si Arnold Clavio ay nasa edad 31 noong mga panahon na yon. May asawa at isang sikat na reporter na nagko-cover ng kaso ni Sara. Ginamit ni Arnold Clavio ang kanyang impluwensya at pera para makuha ang tiwala ni Sara na humantong sa maagang pagbubuntis nito. Itinago ni Clavio ang lihim na ito ng 22 taon upang protektahan ang kanyang sariling karera sa media. May thread, maging malinaw na sino ba talaga ang ama nung panganay ko. Kaya ko po ginagawa ito dahil po, syempre po, after 22 years na po na pangyayari sa buhay ko, ito na naman kumbaga lumabas na naman. Sabi nga nila, walang bahong hindi lalabas. Pero nung makita ko po yung viral na yon na post, na pinadala din po sa akin ng kaibigan ko, at naisip ko po maybe, will na ito ng Panginoon para nang sa ganon ay maitama ko na yung mga dapat itama. Kaya ko din po gustong gawin ito dahil naisip ko nga po yung mga anak ko, hindi naman po habang panahon ay buhay ako para sagutin at itama kung ano yung mga tanong at kung ano yung mga haka-haka at mga chismis dyan. So naisip ko po yung mga anak ko, paano pag wala na ako dito sa mundo, at tapos hindi ko ito itinama, ikinurek, baka mamaya maging multo pa ito sa mga anak ko, di kaya baka mamaya gamitin pa ng mga demonyo, para guluhin ang isipan ng mga anak ko. At pangalawa po din pong isa sa mga dahilan kung bakit ko po gustong o kailangan iklaro ito. Maraming nagsasabi, bakit ang tagal na naman yan na issue? Bakit ka pa ngayon magsasalita? Well, ngayon ako nagsasalita dahil nga po, salamat sa Diyos, nag-viral yung post na yon. At ngayon may dahilan ako para ituwid ang dapat ituwid. Kasi po, alam niyo po ba, kahit nung pa po na nandiyan po ako sa Pilipinas, marami pong mga haka-haka, mga chismis. Mayroon pa mga tao na itatanungin talaga kung harap-harapan ko totoo yung chismis na yon. Okay, may mga nilalabas na mga chismis na ang tatay daw ng panganay ko ay si the late Ambassador Roy Señeres. Naku po, alam niyo po si the late Ambassador Señeres, siya po yung tumulong sa akin. Ang pamilya po nila ang tumulong sa akin. Nung mga panahon ako ay nabuntis at para hindi kumalat sa public, at para hindi masira yung image ko noon, image nung taong yon, ay itinago ako, kinupo ako nila Ambassador Roy Señeres. Ang nakakalungkot, binabaliktad na siya daw yung ama. Kahit po nung pumanaw na si Ambassador, may mga nagtatanong din sa akin na siya ba talaga yung ama ng panganay ko. Well, kaklaruhin ko po, hindi po si Ambassador. Meron din pong ibang tao na nagtanong sa akin, totoo ba na si Mr. William Gatchalian ang ama ng panganay mo? Well, hindi po si Mr. William Gatchalian. Si Mr. William po, Gatchalian po ay, siya po isa sa mga genuine na tumulong sa akin. Siya po yung nagbigay o nag-donate ng $40,000 US dollars para po sa blood money nung ako po ay nakapiit pa sa United Arab Emirates. Meron din po nagtatanong sa akin, dahil nga po isa sa mga blind items ay isa siyang broadcaster, nagkataon po na nagtrabaho ako noong with Tito Ray Langit doon sa Biyahing Langit na naging co-host nila ako. So, meron ding nag-iisip na siya daw yung ama dahil broadcaster. Pero sabihin ko na po sa inyo, hindi din po siya ang ama. Okay. Ang ama po ng panganay ko ay yes, si Arnold Clavio po. Siya po yung ama ng panganay ko. Okay? Nagkakilala po kami ni Arnold Clavio noong pong ako po ay nakapiipa sa AIM Central Jail dahil dinalaw po nila ako doon. Kasama po si Mr. William Gatchalian. Siya po yung nagbigay nag-donate ng $40,000 US dollars para sa blood money. At kasama po nila doon si Arnold Clavio,
yung ninong po ko po, si Kuya Peter Singh, at isa pa pong veteranong broadcaster o reporter na nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Ano. So sila po yung bumisita sa akin doon. So doon po ko po unang nakita si Arnold. So naging close po kami ni Kuya Arnold, kung tawagin ko siya noon. Dahil po nung pag-uwi ko po dito sa Pilipinas, dyan sa Pilipinas, noong August 1, 1996, isa po siya sa nag-cover nung kaso ko, nung pag-uwi ko, even sa pag-uwi ko sa probinsya. In fact, naging exclusive pa nga niya dahil hindi nakasama yung isang reporter sa kabilang station. Iniwan, sa Channel 2, iniwan nila. Okay, so kaya po kami naging close. So kuya-kuya po yung tawag ko. Ngayon, sa lahat ng mga nakakakilala personally kay Arnold Clavio, alam niyo po kung gaano po siya kakingkoy. Hindi lamang po yung mukha niya, kung hindi po, yung kung talagang yung sense of humor niya, kahit umiiyak ako, kahit malungkot ako, napapatawa niya po ako. So, just imagine po, nagaling ako sa kulungan kung gaano po ako ka-vulnerable noon. Pero hindi ko po i-justify kung ano po naging nagawa ko po. So in short po, naging close po kami ni Kuya Arnold, kung siya akin tawagin noon. At alam niyo po, siya po yung isang tao na for kauna-unahang pagkakataon na nagpasyal sa akin sa Maynila o sa Manila. At siya din po yung kauna-unahang tao na nagyaya sa akin manood ng sine, nagdala sa akin manood ng sine sa Maynila. So ako na po tuwang-tuwa, napakabait naman ni Kuya Arnold. At yun na nga po, hindi ko po, yun po pala. So marami pa pong kwento pero ayaw ko pong ikwento ngayon. So yun lang po, inaamin ko na si Arnold Clavio po yung tatay ng panganay ko pong anak. At alam ko po, nagkasala po ako at saludo po ako sa kanyang may bahay, sa kanyang asawa. Dahil nung malaman niya yung totoo, talagang sinuportahan niya si Arnold. At hindi lamang po kung bakit ko inangangaan po yung asawa ni Arnold Clavio. In fact, siya pa po yung nag-reach out sa akin sa Messenger at nag-message siya sa akin. Ito ang sabi niya sa message, Sarah, I forgive you. At yun din po naman yung prayer ko noon pa man, mula po nung nakakilala ko sa Panginoon, prayer ko na sana magkaroon ako ng pagkakataon na makausap siya para makapaghingi ako ng forgiveness sa kanya. Dahil alam ko naman po, kahit bata ako noon, marami akong pwedeng gamitin mga dahilan para i-justify yung mga pangyayari, but hindi na po, Basta ang naintindihan ko po na yun po ay kasalanan, nagkasala ako sa kanya, nasaktan ko siya, yung pamilya niya at the time. So, nagpapasalamat ako dahil siya yung nag-reach out sa akin sa Messenger at nagpasalamat po ako. But gusto ko pong samantalayin itong pagkakataong ito na again, sa asawa ni Arnold Clavio, si Ina, patawarin mo ako sa kung nasaktan ko yung damdamin mo ng mga panahon na may relasyon kami ni Arnold noong mga 1996, 97. At sa ganun din po sa mga anak ni Arnold, patawarin niyo ako dahil nasaktan ko ang nanay niyo. And I'm sorry din sa anak ko, sa panganay ko dahil kumbaga lumabas siya sa mundo na ganun yung sitwasyon. Okay, maraming nagtatanong sa akin, bakit ang naitago mo? Alam niyo po, magmula na magkaroon po kami ng relasyon ni Arnold, ang payo niya sa akin agad is walang aminan. Yun agad yung kahit anong mangyari, huwag kang aamin. So yun naman po, I was 17 years old nung panahong yun, At talaga pong napaniwala niya ako, but again, hindi ko i-justify yung kasalanan ko na nagawa, At of course, humingi din ako sa kapatawaran sa nanay ko na talaga nasaktan ko, nagtiis, pinagtanggol ako, pinagtakpan ako sa mga kapatid ko, patawarin niyo rin po ako. At alam niyo po, sa totoo lang, nakapag-move on na ako. Napatawad ko na noon pa man si Arnold Clavio at magmula po sa buhay ko sa Mindanao, buhay na mahirap, ang dami ko pong pwedeng gawing excuse para i-justify yung mga nangyayari kaya ako nagawa yun. But magmula po sa buhay ko sa Mindanao, sa mahirap na kinagisnan kong pamilya, hanggang papunta ko po sa Middle East, hanggang sa muntik na po ako mamatay at buti na lang po na ipagtanggol ko yung sarili ko laban sa aking employer, muntik na ako marin. At yun po, yung nakulong po ako, nasintensya na ako ng death penalty at marami pa pong iba, yung mga experience ko po sa mga tatay ng mga anak ko, marahil naranasan yung ma-take advantage, masamantala ng mga taong malapit sa inyo na pinagkatiwalaan nyo. Marahil po, nasaktan kayo physically, emotionally. Kung gusto mo ng mga ganitong topic ay inaanyayahan kitang mag-subscribe o mag-follow. At kung hindi naman kalabisan sa'yo, baka pwedeng paki-like at share na rin. Dadula in Action TV here. Hanggang sa muli at ingat kayong lagi. Peace out!